Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Umaasa pa rin pala itong Sibuayang Kongresistang Jinky Luistro na dadalo si VP Sara bukas sa kanilang gagawing mini trial impeachment proceedings sa Kongreso. Ngunit magiging good news ang gagawing mini trial bukas laban kay Vice President Sara. Dahil kapag ginawa pala nila yung mini trial na yun, ay masasagasaan pala ang Korte Suprema, hindi naman korte, ang Kamara, ang Kongreso. So parang mangyayari, inaagawan ng mga buwayang kongresista na ito ng kapangyarihan ng ating Korte Suprema. Panoorin natin ng video ni Jinky Luistro na tila umaasa na sisiputin siya ni VP Sara. Uy, ang kapal mo. Bayaran mo utang mo, uy. Panoorin natin to. Kausap natin ngayon, House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC ba? ICI. Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidig ang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right, it only means na prerogative niya whether Nakakinis to ang come mukha ni or Luistro, not no? to come. But of course, from the perspective Mukha ng siyang, sambayanang Pilipino, buhaya. matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga alegasyon. Kayo lang ito. naghihintay So niyan. for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. So she has a choice pala. Siyempre. That is correct, Corina. She has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi Oo. magpakita. May mga Opo. nagsasabi pong taktika lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla, no? At napakaaga Hindi sa din. 2028. Matagal nyo nang alam. Para sa lagin o pahinain itong impeachment kasi marami daw pong mga matatakot dyan po sa mababang kapulungan. Well, that is a possibility, no? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty, so we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people. Wow, Not sovereign. to the president, not to the vice president, but to the sovereign Filipino people. May mga alegasyon din po, matagal na po rin naming naririnig ito. Lumulutang na may vote buying daw sa impeachment proceedings. Kung hindi man Totoo pera, yan. ay Siyempre. kasunduang walang gantihan. Itatanggi yan. At papatawarin na daw Luistro. lahat ng mga bumoto noong siya'y in-impeach nung unang beses. Basta't wag lang daw bumoto ngayon, all is forgiven, at hindi po sila gagantihan kapag naupo po ang bise bilang presidente. I actually, with respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny having experienced any influence coming from the leadership, no, Corina? With respect naman to the influence coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman akong naririnig, at least personally, no? So for me, as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that the Filipino people will understand. Filipino After all, people. this impeachment process Kayo is lang an yun. extraordinary power that is given to the Filipino people. So Huwag may niyo kaming kinalaman idamay. po, 1, 2, 3, ano po ang aming maaasahan na magaganap sa Miyerkules? Okay, so this hearing proper is intended really for the presentation of evidence of both the complainant and the respondent. Pero Corina, merong mga pending matters before us that we will be acting on. One is the request of Congressman Chel Jokno for subpoena of documents from AMLA, the COA, NBI,
ombudsman, no? Second is the petition of Kong Chel Jokno for protective custody of Ramil Madriaga. And Inyo of na yun. course, the other one is the concern on the conflict of interest in view of the entry of appearance of Attorney Powa and Attorney Monsayak. At least these three will be addressed on Wednesday before we start the presentation of the evidence. Okay, so sa unang araw, parang preliminaries. So definitely, I guess in the first day, baka hindi po sumipot si VP Sara. What happens then? Tuloy-tuloy pa rin because it's her right to appear or not appear. That is correct, Corina. Yung pagdating niya sa hearing proper, choice niya yon, prerogative na yon, karapatan niya yon. But then again, of course, kamukha ng sinabi ko kanina, matagal nang pending itong mga aligasyon ng confidential fund. Kayo lang naman threat, nagpe-pending and yan eh. unexplained wealth. Diyos ko. It's about time masagot na ito at Malinis nga marinig sa ng COA. sambayan ng Pilipino. Diyos ko. Sorry po, sa total amount, last question, total amount, magkano po ang pinag-uusapan nating kailangan panagutan ng Office of the Vice President? With respect to the confidential fund, it is 73 million for the OVP and 500 million for DepEd, no? This is with respect to the allegation of misuse of confidential fund. About Paano the naging misuse unexplained yun? wealth, that is yet to be seen Malinis nga after sa we COA. have issued the subpoena of documents of AMLA. Malinaw po. Maraming salamat sa inyong oras, House Justice Committee Chairperson, Jervy Luistro. Talagang ipinagpipilitan pa din nila na misuse daw yung mga pondo under Office of the Vice President at ng DepEd. Yung unmodified opinion nga mula sa audit ng COA, malinis, walang bahid ng korupsyon kahit piso. With documentary evidence pa nga ang sabi ng COA doon nung nagkaroon ng hearing. Hindi nyo matanggap yun. Ipipilit nyo pa rin yung confidential funds na yan. Well, ito nga dagdag pa sa balita, ibinahagi nga ni dating COMELEC at dating COA Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon kaugnay ng direksyon ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Kinwestiyon nga ni Atty. Rowena Guanzon na maaaring magsagawa ng tinatawag na mini trial sa Kamara na anay ay lampas na sa kapangyarihan nito. Ayon nga kay Atty. Rowena Guanzon, sinabi ni Luistro na maaari silang magsagawa ng mini trial sa Kamara. Ngunit hindi ito maaaring gawin dahil ang presentasyon ng ebidensya at paglilitis ay sa Senado dapat maganap. Iyan ay pag-agaw sa kapangyarihan ng Senado. Nagbabala pa nga si Atty. Rowena Guanzon sa posibleng desisyon ng Korte Suprema. Dagdag pa niya, sige, ipagpatuloy ninyo iyan at maaari kayong makakuha muli ng hindi paborableng desisyon sa Korte Suprema. So, pag-usapin na technicality talagang delikado dito at hari dito ang mga buhayang kongresista na ito na ipipilit pa rin ng mini trial na feeling nila mas mataas pa sila sa Korte Suprema gayong hindi naman korte itong Kamara. Hindi ba? Ang agenda lang kasi na dito ay ilang buwan na i-demolish itong si VP Sara. Gawa ng issue, siraan, batuhin ng kung ano-ano. Parang nga naman hoping na kakagat ang taong bayan. Naakala nila magigising pa muli ang taong bayan ay matagal ng gising sa administrasyong ito. Diyos ko, laking pagsisisi ng mga Pilipino na nakipag-tandem si VP Sara kay BBM. Kaya nga ngayon pinatatalsik niyo si VP Sara kasi alam niyo na mananalo si VP Sara sa 2028 at kayong mga buwayang kongresista na tumanggap ng maleta, nagnako ng pondo ng kaban ng bayan. Alam niyo may kalalagyan kayo sa 2028 at ikaw na. Lalo ka, Jinky Luistro, kapag naging presidente si VP Sara sa 2028, abay baka maungkat ulit yung kaso ng iyong asawa. Kasi may ebidensya na itinago mo yung asawa mo eh. At sigurado babalikan ka talaga, Jinky Luistro. Kaya't ngayon pa lang, pag-isipan mo yung ginagawa mo ngayon,
So yun lamang mga kasweet, itong mini trial na gagawin ng Kamara ay parang baliwala lang ito. Parang isa lamang itong agenda. Kasi nga alam nila na hindi dadalo si VP Sara sa gagawin nilang mini trial. So ang gagawin nila, magpepresenta ng mga ebidensya kuno, parang lilitisin si VP Sara doon sa kanilang mini trial na kunwari sila ay korte. Na akala mo, ko mga malilinis sila. Lahat ng ito mababaliwala dahil alam natin na si VP Sara magpapasaklolo dito sa Korte Suprema. Kaya Jinky Luistro, naku po, pag-isipan mo yung ginagawa mo. Ano ang inyong komento mga kasweet? Mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.